of the Holy Spirit, nga diin mo ay magkatabang sa matag usa ka namo, bisa man sa pagtuon sa imong pulong. Salamat kay mahimaya ikaw sa among taliwala karon sa diyang among pagasaluhan ang imong pulong sulod sa pipila ka mga oras. Kining tanan na akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, manglingkod ang tanan. Yes, usa ka pinakalig-on kay nga libro nga ginabuhat o atong nakita atong gina-consume gyud ni Kernel Chim is kining gitawag nga to The Faith-Free Life. I do not know kung nanabatan na yung mga libro niya ng libro ha, The Faith-Free Life, no? Because through that book, no, pinagi na ng libro ha, dihan ako na realize ang kinabuhi nga moment by moment sabat, no. Pagkanindot niya ng libro, I do not know ano ba tanan niya na Faith-Free Life, no. Kung napay wala, just tell me kay mo na patay mga extra sa taas, no. And I just do hope that you will read it dili lang one time, because kung kausalan nimo pagbasahon dili kayo nimo ma-absorb. You need to read it many times, no? Tungod kay dinha gyud nagasugod ang story about complain. Meriba, no? Sa mga Hudiyo gyud nagsugod ang ganang pag-complain, no? O mautong 40 years sila una nakaabot sa Kanaan tungod sa pagkawalay pagtuo. Grabe ang ilahang gitawag na to pagka walay pagtuo sa gahom sa Dios. Bisan pag nakita na nila ang pinagkadako nga milagro ang gibuhat sa Dios. Pag-cross nila sa Red Sea nga ang dagat na pikas, kadako na niya nga milagro, no? Nga ang gibuhat sa Dios, gipatabok sila. And then pagtabok nila, ang mga sundalo sa mga Ehipto, gigukod man sila. Pagbukod sila niya na, igo lang yun sila ng katabok, gipabalik sa Diyos ang tubig. Imagine that, igo lang sila ng katabok, ang Diyos, gipabalik niya ang tubig. So, saan itabos na gukod? Lumos. Balik sila. Di sila kabalik, kay gisiradaan ko sa likod, balik po ng tubig sa likod. Huwag ang pulong sa Diyos, insakto kayo ang gisulti sa Diyos ngadto kang Moses. Si Jesus Christ man ang kasulti ato kang Moses, no. Giingnan niya si Moses, stand still. Kay nagsaan na ko sa inyo ha. Nga kining mga Ehiptohanon nga imong nakita karon, dili na ninimo makita forever. Ug tinuod gyud. Katong mga Egyptian soldiers nga ningukot sa mga Israelites, nangamatay gid silang tanan dito sa Red Sea. O tinuod yun, dili na makita pagbalik pa ni Moses. Wala na yung mga sundalo nga mugukod pa sila. Pero pag-abot nila dito sa wilderness of sin, dito subod na po ang ilang mga complaint. Dili man siguro pareha ang ilang complaint sa tuwa, no? That's why emphasize ni Glinda ang kalainan sa Meriba number 1, Meriba number 2, Meriba number 3, no? Ang Meriba number 3 sa ato ang panahon karon sa church age, no? Nga lagi hapon tayong Meriba, no? Ang uban sa inyo ha, nag-complain sa gobyerno, nag-complain sa inyong amo, nag-complain sa inyong asawa, nag-complain sa inyong bana, complain sa inyong anak, complain sa inyong pagkaon. Puro sita complain, no? So, that's why, kung tanaw na to ang Old Testament time, and then atong i-translate sa tuang panahon karon, nagya po yung Meriba nga nagkapanghitabo sa tuang panahon karon. O muna nga wala gitay kapahulayan. There is no race. There is no moment by moment race. Kaya naman, complain man ta. Wa man tay, di man ta magkadawat sa mga butang, no? Mahadlok man ganito sa mga ok-ok, sa mga bukbok,
sa ilaga, mga hadlok tanin mo na sa mga bitin, no? So, grabe ang tao. Way kapahurayan ng tao. So I just do hope you will read that book. Siguro kung pipila ka ninyo, alang na itong gusto Cebuano, I do not know kung ako Cebuano din no? But English for sure na ata, no? Nindot kayo ka na nga libro yun, moment by moment sabat, no? I do not know kung yes, si Glinda, pila pagkakasan din na Mama ni Glenn, napaka sa Miriba number 3, no? Sa Church Age, no? Which is nag-relate sa ito ang panahon karon. Well, padayon kita sa itong pagtuon o dinhin na kita sa actually capacity for life, spiritual capacity, at nahuman na kita nining capacity for life, and then human na kita sa capacity for love. Siguro na mo capacity for love, no? Kumanamantana. And then capacity for happiness, no? So, unsaon ang usa ka magtotoo nga na siya ay capacity for happiness. In fact, i-describe kini ni Bob Jim, murag sama kini siya sa balay nga taas. Ang penthouse, ang pinakataas sa balay, mao kanang gitawag nato og halimbawa 5th floor ka, ang penthouse niya na asa man ang pinakataas. So mo ni siyang pinakataas nga level sa spiritual life nga natay happiness sa sulod sa imong kinabuhi. So kung nagay tag-uul karon din that means wa pa kaabot sa penthouse, sa pinakataas nga level sa imong panimalay. Kung nag-uul pa sa imuhang unsa ba to, mga buhi, nag-uul pa ka, nanay mga tao na din kasimba tungod silang buhi. Mga ero, mga earring, unsa pa nila, mga bitin. Bisag kung sila, ang tao, sa kung sila kabuang gining tao ba, no? Magbuhi na sila bisag unsa. Nanay nagbitin ba? Yung makabuhi ba na ilang bitin? Ang silingan mo magtisitisi ka sa dagan. No? So, ingnan ang kinabuhi din sa tao. Usahay ang happiness nasangit sa mga butang ilang makita. O dili nila makita nga ang happiness di ay nara sa inside sa ilang soul. Happiness is just inside in your soul. When you grow to spiritual maturity, when you understand the Word of God, and you have confidence on the promises of God and the power of God, then mag-create siya of relaxed mental attitude in your soul. So, nabi ang relaxed mental attitude. Pero kung hindi mo na masabdan, amo itong gingon ni Pastor Bendo, ang kalipay, kutob rin sa tubaan. Ang kalipay, kutob rin sa mga bisyos kalibutan. Kita, wala man tani anak. Pero, usahay ang ato masangit ka sa mga details of life na to. Namtay mga details of life to. No? Well, humalagan ining capacity for happiness. So, dito na ta sa sunod, which is maudili ang kabubuton sa Diyos atong kinabuhi. Before man was created, God's purpose is for the human being to have a genuine happiness. So, mo ginayahan katuyuan nga makabaton tag tinuod nga kalipay. And just remember, si Jesus Christ nagaingon niya nga ang aking kalipay gusto na ko nga maanaa kaninyo. What does it mean? Lahi ang kalipay ni Jesus Christ kaysa kalipay sa mga tao sa kalibutan. Sa John 15:11. So, mingon Jesus Christ, ang aking kalipay maanaon ta kaninyo o ang inyong kalipay mamahingpit. Now, unsay bot nga pasabot sa mamahingpit din lahi siyang kalipay sa kalibutanon. Ang iyang kalipay nga gihisgutan, kalipay nga diin genuine na sa ato ang kalag.
But when let us go, let us proceed. Let us go now to the capacity for prosperity. Capacity di ko kabalong padako kaya na. Ha? Ha? Ay, tama na. Okay, okay. Pumili na ka-slides yun ako. Balik siya. Just remember, nagatuon kita diri sa capacity for prosperity o capacity for life, spiritual capacity. Murag nag-assume na ko nga kitang tanan mga mature na, no? Kay kinimungod nga subject para gini siya sa spiritually mature person, no? So na say capacity for life, capacity for love, capacity for happiness, then capacity for prosperity, then capacity for leadership, and capacity for capacity for suffering, no? So buti pasabot nga ang usa ka magtotoo nga nanay capacity kaya niyang dalon ang mga detalyes kinabuhi, kaya niyang dalon ang paghigugma sa iyang isig katao. Anong course? Higugma na niya ang Diyos. Kaya dili man niya mahigugma ang tao kung dili niya mahigugma ang Diyos. And then capacity for happiness nga moment by moment na say, just remember, peace and happiness mag-uban gina sila. Dili pwedeng na happy ka, hawa kay kalinaw. So, peace and happiness mag-uban na sila, no? So, na kay kalinaw, that means nagsunod niya na ang kalipay, no? So, nakita karon sa capacity for prosperity. In God's plan, capacity for blessings must precede the conveyance of blessings. Meaning, ang Diyos mong God, nahitalo siya, no? Nahitalo siya sa tanan. O tuwag kay nahitalo siya sa tanan, bisan man sa imo ang huna-huna o sa imong capacity, nahibalo sa Diyos. Nahibalo ang Diyos niya na. O sa'yo maganata, unsa ka amazing ka na nakaalam, no? Bisan man sa akong gihuna-una, nahibaloan sa Diyos, bisan man ang imong gihuna-una, kitang tanan nga mga tao sa kalibutan, naihuna-una, matay minuto, ang Diyos nahibalo niya na. Imagine that. Are you not amazed? O unsa ka powerful kagamahanan ang atong Diyos, no? So pero kinahibalo siya sa atong pangunahuna, nahibalo po siya sa atong capacity. Now, ang diskutan rin, in God's plan, ang plano sa Diyos, capacity for blessings must precede the conveyance of blessings. Now, unsay ibut niya pasabot, no? Dapat mag-unagil ang capacity for blessings sa gitawag conveyance of blessings. Una ang Diyos muhatag sa mga panalangin sa inyo. Now, ayaw ko discuss nito sa dili magtotoo, no? We are not talking about unbelievers. We are talking about believers. Kaya lahi man ang ilang panalangin. Ang panalangin nila, resulta man na sa ilang pagkamayong mo negosyo. Ang ilang panalangin, resulta na sa ilang mayong pagpaningkamot. Lahi din sa tuwa, sa mga magtotoo, spiritual blessings ni siya. So, in God's plan, capacity for blessings must precede the conveyance of blessings. Meaning, nasa kay capacity sa blessings. Una niya ihatag ang blessings. Why? Ang Diyos, kabalo siya magdaginot. Ang Diyos, kabalo siya
Kabalo siya o kung sa imong capacity. Basta mo, Pastor, nga naman lagi itong prodigal son, nga gihatagan man itong dagang panalangin. Gusto ko sikan raman to. Yes, na yung mga inunana para nga makasabot ka o kung saan pulong sa Diyos. Bisan man gani sa mga istorya sa Old Testament, nakasulat ang ilang mga carnalities for the purpose nga we will learn. So, ang Diyos, nabalo sa itong capacity. O ikaw mismo, nabalo po kasi yung kaugalingon o asa ang capacity. Sabihan na kay capacity for prosperity, halimbawa, tagaan kay panalangin sa Diyos, bigyan ka na ng blessings ng Panginoon. Magtagalog tagamay ha, kaya nabi tayo o sa ka-bisita ng Tagalog. No? So, pagtaghaan na panalangin sa Diyos, why? Hatagan ta niya. Because we have the capacity for blessings. Naibalo na tayo kung ihatag na sa tuwa, yes, no? Pag ibigayan ng Panginoon sa atin, gagamitin natin yan sa hustong pamaraan. Husto ba na? Insaktong pamaraan. No? Hirapan ako. Mahirap talaga, no? Hirap. So, ganyan talaga, no? Ang Diyos, wala siya muhatag sa mga panalangin sa tuwa, iyasang nakita o asang atong capacity. Nakita niya nga, ngayon ka na, hatagan ka na niya nga panalangin, gamiton niyo muna sa insakto, kabalo na ka nga, imuhang gamiton na para sa panalangin sa imong isip ka magtotoo, panalangin sa imong panimalay, ipalit nimo ini para sa kayuhan sa imong balay, nya hatag ka para sa Ginoo, nadalo siya nga dili ka dalo. Di man siya muhatag sa imo kung dalo ka. Kung sa man kay capacity for blessing niya na kanang dalo. Dili na siya muhatag. Kabalo siya sa imong capacity. Kung anak po yung kahitan, anak po yung ihatag. Pero kung bukad ang inyong kamot, ingon po siya, sige, bukan ko po ni kay dili man niya pwede nga i-hinder ang panalangin sa imuha para dili nimo mabuhat ang imuhang mga opportunities. Nakay opportunities nga daghan. Mo na imong opportunities. So, hatagan ka niya. Maguna niya ang panalangin before ka makahatag sa uban. Mahimot ang panalangin nga to sa uban. So, kung saan mo paghatag sa uban, kung dili sa kanya panalanginan sa kanya. So, bayad tayo ng panalanginan na kanya, ang iyang kabubuton sa inyong kinabuhi, matuma na. Naman kay capacity. God, salamat sa capacity for prosperity of yes, naibalo man ka sa akong kinabuhi nga musyering ko sa mga Panginahanglanon. So, nara, akong hatag sa iya, hatag ngadto, hatag ngari. So, ang imong kwarta magamit nimo sa insaktong kagamitan. Muna nga, daghang mga tao humingon nga, ano man ang mga kasagaran sa mga alagad sa Ginoo mga dato man. Ayaw lang itong mga ubahan nga una-una na ito ng mga gigamit ang pulong sa Ginoo para sa ilang pagpadato. Ito, no? So, ang una din ha, nga mga kasagaran sa mga leaders, mas maayo gamay ang ilang kahintang, hindi yung labaw yung kaya, no? Maayo gamay ang ilang kahintang kaysa mga membro. Tungod kay nagatudlo sila o ang ilang ginatudlo, gina-apply nila. Naguro sila kung saan paggamit sa ilahang mga panalangin. So, in God's plan, capacity for blessings must precede the conveyance of blessings. Dapat masabtan sa inyong capacity. No? Ang capacity for blessings, nakita sa Ginoo na sa atoa. Kung siguro ang uban kaninyo, nakasabot na ni anak. In fact, ang panalangin ninyo, inyo na ganang ginapanghatag na sa uban. Ay balong mo nga, naipurpos ang Ginoo na yun. Little B, before God can pour out all the prosperity and happiness
He has designed for His children, they must possess an inner ability to appreciate this grace gifts. Now, yun na ni. Kasi usay makalimtan mong na to. Sabihan nag-abot-abot lang na itong panalangin, murag ang kalipay na lang mo nagsigig abot sa itong kinabuhi, wala na tayo appreciation. Wala tayo, yung sabi nila na hindi na daw marunong mag-appreciate sa mga blessings, no? Dapat, pag-abot sa mga blessings sa tuwa, magkibot-kibot nga itong baba. God, salamat sa mga panalangin, salamat nini, salamat ni Adto. Di naka, usay, makaana na ka nga, bisag asa naman ni nangaging panalangin. Ambot ka-experience mo. Ang panalangin ba, bisag asa namang lusot ba, no? Nanay purpose ang Ginoo ni anak sa imong kinabuhi. That means you have the capacity for blessings, no? Capacity for prosperity. So, i-prosper ka sa Ginoo sa katuyuan nga nakita niya nga magamit ka gyud. Dili lang para sa imuha na, kundi para sa ministry, no? So, ang kinabuhi sa ka magtutuo nga nagatubo sa pagkaamtong mo ng 1 Thessalonians 5:18. Ang sabi ng 1 Thessalonians 5:18, kasi ka-memorize, ana? Ha? Murag kamuntanan siguro, no? In everything give thanks, for this is the will of God. Mo nang kinabuhi sa usa ka magtutuo nga malipayon nga nagadawat sa mga panalangin sa Dios. Tanang butang. Kabulutan mo pasalamat sa Dios. Dili lang kay katong pagkaon sa lamisa lang imong pasalamatan. Tungtong sa nay mo abot nga panalangin nimo. God, salamat gid niini. Di man gid mo abot sa kuwa ba kung dili tungod nimo. Abasili ko na ka nga tungod ni nako, muna niabot ni sa panalangin. Mali na siya. Kay wala di mga butang ato nining kalibutan. Wala gyud. Wala di atong butang. Ang tanang mga butang gikan sa Dios. No? Ang tanang mga butang iya sa Dios. Mga hingpit nga mga butang iya sa Dios. Ayaw din pag-angkon nga imuha na tungod kay bright ka, gwapo kag trabaho, gwapo kag negosyo, gwapo kag strategy, daghan kag mga higala, ayaw yun isipang tungod na nimo. Just remember that there is God above you. It is because of Him. Tungod sa iyang grasya kana nga iyang gihatag kanato. Let us see. God can prosper believers who have the capacity because such prosperity does not distract from their spiritual growth and service. Kani po, tayo ni. Dili mo hatag ang Diyos sa mga prosperity para ma-distract ang inyong spiritual life. Okay. Nabi magtotoo nga, kini, dagdag na kayo kong kwarta. Suroy-suroy na ko ni Rom, hotdo na ko ng kalibutan ng suroy. No? Eh, mga tao na, inana, no? Ang inyong purpose good is pleasures na. No? Now, bantay ka niya na, no? Kay, ang Diyos, nahibaro, ganun hatagan ka niya na, nasa purpose sa iyang paghatag niya na. So, God can prosper believers who have the capacity because such prosperity does not distract from their spiritual growth. May dalawa mo, kung makadistract na niya ang prosperity sa inyong spiritual growth, there is something wrong sa inyong spiritual life. Pero kung ipanalinginan ka, nga ang inyong Bible study, priority number 1 mo, dilibig ka makaingon nga, di sa ako karoon ng Bible study, kay ako'y daghang appointment sa gawas. Daghan akong negosyo. So, di rin makadistract sa inyong priority number 1 na mo ang pagtuon sa pulong sa Diyos. Mo man ang worship. Worship is learning the Word of God. You cannot worship God without learning the Word of God.
So, dili ka ma-distract niya na. So, they can enjoy the details of life, romance, success, achievement, wealth, while not depending on these details for happiness. So, dili na maka-destroy sa imo ha. Dahil panalangin. Yes, dili ka ma-destroy sa imong mga achievement, sa imong mga wealth. Steady ang imong spiritual life. Stable ang imong spiritual life. Di sa di-prosper ka sa Ginoo, wala ma-sidetrack ang imong panglantaw. Ang focus mo nagpabilin sa Diyos. Warag Hebrews 12:1-2. No? Bisag daghang panalangin, but your focus is still on God. Wala naka-focus sa panalangin. Wala naka-focus sa mga kalibutanong utang. So, di ka ma-destroy. That means there is stability in your soul. Ngayon, ang iyong spiritual life, ginamitin mo. Mas labinin mo ang iyong fellowship with God than pleasures of this world. Dili priority nimo ang kalibutan. Ang iyong fellowship with God ang iyong number one. So, we can enjoy the details of life. Kaya na may ibang dili maka-enjoy sa details of life. Romance, usahay, kining romance, no? Ang tao, wag naka-focus diri. Success, no? Achievement, wealth, no? Pero ang usa ka magtutuo nga nagatubo na nga sa paghantong, nanay capacity for prosperity, dili siya dependent. He is not depending on these details for happiness. Dili kini mo'y naghatag niya o kalipay sa iyahang pagkinabuhi. Dili dependent siya din. O dili dependent ang iyahang kalipay sa iyahang fellowship with God. Letter B. This inner capacity is undiminished and even strengthened by the challenges of undeserved suffering. Meaning, kini siya nga inner capacity, dili ni siya muubos, dili ni siya mawala, bisan man kung adunay mga undeserved suffering. Dili siya mo-minus, dili siya makuhaan, no? Bisag adunay undeserved nga mga gitawag suffering. Literally, for believers without capacity, however, even the finest trappings of prosperity become a source of destruction, discontent, and misery. So kung nang usa ka magtuturo, wala kay capacity, kabalo na ba? Bisan man o pino kayo, gamay lang ng mga pagsulay. Gamay lang ng mga pagsulay. Ibutang na to, prosperity test lang. Wala na. Nakabalo ba mo anong mag-away sa kwarta? Huwag ka pasar sa prosperity test. Yan ang awayan ng kwarta. Sa sasakyanan, muhatag kag 20, 15 lang ang pamiliti, di na kasuklian. Masuko kung kuhan kay ganun di manukli. Ganun di man pudaanis ang driver. No? Masuko na gana. No? Yan naman din ang kwarta. Kung saan man din ang nasa kwarta. No? So, bisan man lang sa gamay nga kantidad sa kwarta, kung wala kay capacity, pwede ka nga muriak. 5 pesos, muriak pa ka. 10 pesos, 20 pesos, muriak pa ka. Asa man yung kinabuhi, ikambyo mo ang 20 pesos sa imang fellowship with God. Ikambyo mo ang 10 pesos sa imang fellowship with God. Ayun na, ay nagtandugan yung spiritual life with that. Dapat honest punta sila. Napoy manakayay, kinsi ang plete, mutuno lang Diyos. Bawi po. Suko, kung driver, kulang man eh, kulang. Maulawan ninong ka, no? So, vice versa, no? Nagkinahanglan yun og accuracy, no?
Ang spiritual life is accuracy. Kung ma-miss mo ang gamay ng mga butang, dili na ka mutunong diya sa gitawag na to spirituality. Kulang na nimo piso. Piso ray kulang. Gawas ng gongko, kulang din yung kwarta, mahalo ko na lang daan. Ay sir, kulang din yung piso sir ha. Na hangyo lang ko sir. Anak lang, tinarong na lang yun. Pero kung magbubugoy ka nga, malipat lagi ni. Kulang ng piso. Sir, guilty ka na. Di kulangan ni mong piso. Mga walang naging sakto. At tibok na mong nindaghan dari. Hatag na yung tibok. Kambiwang lagi ka na. No? So, spirituality is accuracy. Dili pwedeng kulang. Ayaw kong pasobrain. Pero kung wag man siya ikakambyo, okay na. No? Sige na, imo na ng 5 pesos. So for believers without capacity, however, even the finest trappings of prosperity become a source of destruction, discontent, and misery. So muna usa ka problema, no? Kita nga mga magtutubo karon dapat pasar tanimi. Gamay lang kaya nga prosperity test, 5 pesos, di pa takapasar, makalulukoy kay tanong. Gawas lang kung gi-scam na tao 10,000, 20,000 kaya murag mawala ng atong budgeting, kana palaban ng pulis. Di man pula sala, palaban ng pulis, no? Palayin na. Now just remember sa James 1:17. Nagayon. Every good thing, given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shifting shadows. Now, unsa po niya yung pasabot din sa James 1:17? Every good thing given. Tanang mga utang ng gihatag na kanimo. Ang tanang ng mga hintip nga gasa, asa gikan? Ikan sa taas. Is from above. Mabitaw ng ngayon sa kabersikulo din nga nagay ngon, do not be deceived. Kaya naman mga tao nga nagunahuna sila nga ilang mga property ilahan na tungod na silang palingkamot. Dili ta dapat magpa-deceive, no? Every good thing given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation. Ganun gitawag there is no variation. Walay pagkausab ang pagkamaayo sa Diyos. Wagi pagkausab. Dili siya mausap. Di siya magkasala ta karon. Ang pagkamaayo sa Diyos di ginamausab. Nagyapon kay makaon. So mabutan man ka, o sa may tawag na to sa opposite sa butan, ang pagkamayo sa Diyos, dili gina siya mausap. Karakter na gina niya, attributes na gina niya, kinaiya na gina niya, na maayo siya. Wala yo'y halo din nga gitawag na to o sala, kalagot, kapungot, kasuko. Di mo yun ng Diyos nga, dili ka kapag bugas ha, kaya wala ka nisimba karon. Dili mo ng Diyos. Bisan man katumo, wala mo simba dito, makapaniod to sila rong paniod to ba? Wala. Tungod kay ang Diyos, mayo kayo. So, nagawin siya din, with whom there is no variation or shifting shadows. Shifting shadows. Dili yun mo usab. Sabot nga, bisan ang anino may gisgutan ng shifting shadows, no? Bisan man ang iyang anino, imong pagkatanaw, dili na mausap. Ang iyang kinaiya nga maayo siya, maayo siya. Basta ayaw nagkahadlokin ang inyong mga panginahanglanon. Ang atong Diyos maayo kayo. O dili pwede nga mausap ang iyang kinaiya nga maayo siya nga nikanato. Magpadayon siya sa pagpasilaw sa adlaw, pagpaulan sa mga tanong,
Tingala man ta nga ang bang mga nasod pagdinghanan humayan nga ang atong gikaon naratas Pilipinas abot sa itong lamisa nila mga bugas. Nga naman na sila yung farmer, kita consumer. Kaunta ko na no. Ang sama na yung mga gikaon din na, siguro mga kuhako, yelo na yung depende sa inyo ha, kaya na may gusto ma-export. No? Pero mo ba, magkuhako, yelo mo na sila kay humuk-humuk po gamay. O musay, masagulat po lata. No? So, gikan. Saan na gikan? Murag Vietnam o Malaysia o Thailand? Thailand siguro, no? So, tanong sila dito, kita consumer ta diri. Ambot kano sa pamahimong producer of rice ang Pilipinas o nga permanente man tang mag-import. Kita man tay unang nakabalo kung saan pagpananon mo humay, pero karon kita na may nag-import of rice, no? Pero tanawa kung sa gibuhat sa Dios. Ang ilang mga produkto dito abot ni Restoa. So every good thing given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shifting shadows. Wag din siya pagkausap. Chisid, no? Kabalo mo ng chisid? The unfailing love of God. Ang gugma sa Diyos, wala pagkausap. Di na ba gikuha ni Giselle ng iyang ikaduhang bata. Chisid, no? Manang gugma sa Diyos, no? Manang kinaiya sa Diyos. Sa Philippians 4:19, and my God will supply all your needs according to His riches in glory. Wala nag-isisgot na rin according to His riches in wealth. No? Ang yung isgotan, according to His riches in glory in Christ Jesus. Nang anong isgotan na rin, according to His riches in glory. Nganong wa man giisgotan ang wealth. Ang wealth wala ra na sa Ginoo. Dili siya limited sa mga butang, mga material, no. Pero ang iyang gisgutan ni kadato sa iyang himaya. Unsa man ang kadato sa iyang himaya? Kadato sa iyang pagkamaayo. Kadato sa iyang pagka-agrasyoso. Kadato sa iyang way pagkausap. Muning gisgutan, according to His riches in glory in Christ Jesus. No? Mag-provide din siya sa itong Panginahanglanon. Kung nga pa tayo nagduha-duha diha, pagsolo na lang, no? Kaya di mo appeal ninyo, anak, no? Ephesians 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ. So, nag-isip siya din, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places. Apil na din niyan, spiritual blessings. Dito sa taas, sa dihang warto na niya ta sa langit, there is super grace blessings and there is surpassing grace blessings in eternity. Ang plano din sa Diyos nga moabot ka sa super grace blessings. Super grace, matured good ka. Di na ka mag-complain, di na ka magkahadlok, di na ka magkasuko, moment by moment, sabat na ka. Pagkanindot kinabuhi no, ang moment by moment sabat, ang imong ulo ba, ugnaw kayo ba, huwag na i-ice permanente, no? Moment by moment sabat. Nakapahulay ba, may kapahulayan ng imong kalag. Dili parehatong gingon sa pamilya nga nasuko ang amahan, singka sa asawa
nasuko kong asawa, singka sa kamagulangan, singka sa sunod, singka sa kamanghuran, sika sa iring, hurot, pero pamilya, no, murag na round sila, no? Kinahanglan tag kalinaw. Kinahanglan tag adunay tinuod nga kalipay sa akong kinabuhi. Kung wala ka mo nakabenepisyo niya na, kinahanglan makabenepisyo na mo karon. Kung wala ka nakabenepisyo sa kalinaw na ihatag sa Dios nganhi kanato, kamo sa aman ta magmalinawon. Kano sa man ta magmalipayon sa atong pagkinabuhi dining kalibutan na? Kanang wala na ta? No. Dapat kanong pa magmalinawon, magmalipayon na ta. O kung mabot man ang dying grace sa atong kinabuhi, di ta magkahadlok. Kaya ang kahadlok lagi, yaman na sa kaaway na to. Bisan man magkatubang tas kamatayon, dapat magmalinawon, magmalipayon ta. No? O dapat may experience na ito lang. So, ano ta karon sa capacity for suffering? Basig mahadlok mo muna yun da. Gingon ba yun ni Glinda ganina, no? Kung sa ito'y sulti ni Glinda, kung ito gisulat din, ano? The greater the capacity for life to be used for God's glory, the greater the pressure in life. Bantay mo. Pero mas maganda na dili nato nilikayan. Capacity for suffering. Capacity for suffering is undeserved hardship or difficulty allowed by God to test and encourage the growing believer. Kung nagatubo ka, dili man pwede nga permanente lang tang grade 1. Dili pwede nga ABCD lang da permanente o abakada lang da permanente. Di na ta mo to sa babibi, bobo. Di na ta mo to sa mama, papa, no? Kinahanglan mo saka kita mo grade 2 ta, mo grade 3, hantod nga makabasa na ta. No, anak mo tanong? So ang capacity for suffering ginatugot sa Dios sa katuyuan nga mo increase ang imong pagtuo. Makaingkang nga alam na Diyos, no? Kadaghanan man niya ang Diyos, kasaligan man niya ang Diyos, nga naman nga itong pagsulay, nga kagamay ra ba ining pagsulayan anong yagak naman ko ini. Nganong mag-uol naman ko ini. Kasagaran sa tuwa ba, nag-uol ta karon nga pagkaugma, sulbad na diya ang problema. Nag-uol ta ko sa kabulan, pagkasunod bulan, sulbad na imong problema. Kasayang nga itong sa kabulan nga nag-uol ka, nga nasulba na nagapon pagka sunod bulan, no? Wala lang yung mag-enjoy itong 1 month, walang gitawag nga sa idiomatic expressions pa, you miss the fun. Katong hitabo kay Jesus Christ, sakay sila sa baruto, si Jesus Christ, nagtulog-tulog naman kay Jesus Christ. Dasmagan dito sa bagyo, pag dasmag sa bagyo niya na, ang iyang mga disciples, tabuang, sorry. Jesus, bangon na, mga matay na tanin mga matay sila. Singgit, ilang Jesus Christ. Kung sa gingon ni Jesus Christ ilaha, asa naman ang inyong pagtuo? Asa naman ang pagtuo? Naramang tako sa sunod na, naramang natulog naman tako. Nangaratol naman mo. Nagkuman lang si Jesus Christ sa hangin o sa katong balot. Tingala rin siya, nawa mo na yung bagyo. Kabala mo kung sa igot sa buti na. May mga bagyo diya sa inyong ulo. When you trust the Lord, mulupad ng mga bagyo ka na. May mga ginauhulan mo sa sunod sa inyong alimpatakan ng mga dagkong problema. When you trust the Lord, mulupad na. Mulupad na siya. Pero kung wala ka kayo sa pagsalig sa Diyos, magkahadlok o magkabalaka kayo.
magkahadlok, magkabalaka kayo. No? So, undeserved hardship or difficulty allowed by God to test and encourage the growing believer. Kinahanglan mo sa magtotoo na sa pagsulay para namusaka nga taas naman pagsulay saka na po taas saka na po hantod nga naligid siya capacity for suffering nga muli na sa iyong kinabuhi all things work together for good. Muli na sa iyong kinabuhi nga I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared for the glory that shall be revealed to us. I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Ano na siya? Na yung mga pagsulay, I can do all things through Christ who strengthens me. So na siya capacity for suffering. Pwede lang siya mo welcome suffering. Katawa mo sa Lida? Welcome suffering. No. Na siya capacity. Capacity. Mag-enjoy na siya sa iyong kinabuhi in spite of the suffering na nagatulong sa iya. Iba na ba ita? Adversity is inevitable. But stress is optional. Well, ikit ng oras. Naganda. B. Painful circumstances force the believer to draw upon his inner resources of doctrine. So, inamin ninyo, kinunada yung mga circumstances nga sakit kayo, morning magpugos o sa magtotoo na magpadoon kanto sa gitawag inner resources of doctrine. May doctrine na sa sulod sa itong kalag. So, dito ni siya magpalaban nasa inner resources of doctrine. So, giving a chance to exercise and strengthen spiritual muscles. Yang exercise ang mga doktrina nga siyang kalag. O mo pala ka-importante nga magtuon kayo sa pulong sa Diyos. Kinang na makakatong ka sa pulong sa Diyos. Kung nagpagsabot sa pulong sa Diyos, maglibog ka. Nagito yung tana, sila mo sa tundisi, nag-istoryanay kahapon. Ang tana daw na naglibog daw sa Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Naghisgutan nila nga ang Diyos nga man makita mo daw, dili makita. Kana, doktrina mo yan na. Kung wala kasabot niya na, di, ang imong prayer, di magkadinaw. O di po kakahibalo, o kinsa yung mga adresan sa inyong pag-ampo. Just even the doctrine of the Trinity. Kaya mo ba, nagatuo mag-wanis. Ang wanis, nagatuo nga ang Amahan, si Jesus, o ang Holy Spirit, maura. Dili mo na siya mo igisulti sa Biblia. Kay, gipagabakato na nato si Jesus Christ, ang anak, no? Nga, katong nagkampo siya, Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Kung wala dahil Amahan, kung siya itong Amahan, makak dahil Jesus Christ. Dili, pwede. Katong gibautismuhan siya, nga mingon ang Amahan, nga kini ang pinalangga kong anak, kaniya may kalipay ako. Makak mo dahil Amahan. Di pwede mamakak ng Amahan. Nai Amahan, nai anak. Nahimo lang siya nga Amahan o anak, tungod kay ang Trinity, ang Godhead, is nahitabo nga gi-consider sila as relationship sama sa family. May father, may son. So ano lang hitabo. But they are equal, co-equal. Now, libog ba yan na? Kung di nato na matunan, mingon mo, bitaw no? Ang Amahan, di nila makita. Ang iba, ito na makita nilang Amahan. Dili makita ang Amahan. Dili nato makita ang Amahan. God is His Spirit. The Holy Spirit is His Spirit. Jesus Christ is the only visible of the Trinity.
Si Jesus Christ lang ang makita, kay siya lang ang nagsulob sa uno. But God the Father is Spirit. God the Holy Spirit is Spirit. God the Father, dili nimo makita, dili nimo mabati. God the Holy Spirit, dili mo makita, pero dili mo mabati ang Holy Spirit. But Jesus Christ, you can see and you can feel. Magwagag sa mo sa doktrina, sa maning pagtulong-anaw magtinuod mo siguro ng wanis. Na, malimutan ng wanis niya no? We believe Father, Son, and the Holy Spirit, no? Actually, natudlo naman siguro nato na din na-series na nato nagtudlo ang theology proper, no? And then Christology o ang pneumatology, no? So, temporal circumstances force the believer to draw upon his inner resources of doctrine. Dapat na yung doktrina sa sulod, giving a chance to exercise and strengthen spiritual muscles. So, ang purpose niya na may strengthen ang spiritual muscles. Suffering for listening can accelerate spiritual growth, enhance doctrinal application, prove the believer's faith, and above all, demonstrate the all-sufficient grace of God. Letter D, the full curriculum of suffering for blessing is reserved for spiritual adulthood. Now, just remember that, no? The full curriculum of suffering for blessing. Basta mag-isip niya yung suffering for blessings, it is for the spiritually matured only. What ang mag-isip nito sa spiritual childhood, no? Wala pa sila capacity rin na. Since believers must have doctrinal capacity to meet these challenges and be blessed by them. Sorry kayo sa kung tingog, no? Kaya napagya ko ng, saan eh? Mag 2 weeks naman eh. Ito rin. In testing, God never gives the believer more suffering than he can bear. 1 Corinthians 10, verse 13. Evaluate his capacity. So whatever suffering God administers is intended for the believer to endure, handle, and solve with the application of Bible doctrine. Philippians 4:12-13, I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity. In any and every circumstances, I have learned the secret of being full and going hungry, both of having abundance and suffering need. I can do all things through Him, and that is the Lord Jesus Christ, who strengthens me. Romans 8:18, for I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us. James 1:12, blessed is a man who perseveres under trial, for once he has been approved, he will receive the crown of life. And then the life of Job in chapter 1 and chapter 2. Kung sa gingon ni Job, sa chapter 1, ubo ako nga minis kalibutan, ubo ko sa bato nga magpauli sa Ginoo. And then, ang chapter 2, kung sa gisulti niya sa chapter 2, atong basahon sa verse 11 yata na, no? Job chapter 2 verse 11, ang dinit na magtapos. Job chapter 2 verse 11, sa pagkalunod karon sa tutulog kay dalan ni Job, nining mga kadautan nga mingdangat kaniya, mingadto sila nga tagsa-tagsa gikan sa iyang kaugalingong lapit. Si Elipas ang tima ni Tanhon, si Bildad ang si Tanon o si Supal ang namit Tianhon. O sila na nagsabot nga muduwa aron sa pagduyo sa iyang kasakit o paglipay kaniya. O sa pagyahap nila sa ilang mga mata sa layo o wala makaila kaniya, naninggit sila o nanghilak. O sila nanggisi ang tagsatagsa kanila sa iyang listi o min sa liyab o gabog sa langit sa babaw sa iyang mga ulo.
Busa ng lingkod sila sa yuta, uban kanila, pitong kadlaw, pitong kagabi, ug walay mo usa nga misulti, o usa ka pulong kanila, kay nakita man nila ang iyang daguhon, dako uyamot. Now actually, sa chapter 1, verse 21, og mingon siya ako hubo umigula sa tiyan sa akong inahan, ug hubo sa bako nga mupauli dito. Si Jehovah mihatag ug si Jehovah mikuha. Bulaan ang ngalan ni Jehovah niining tanan. Si Job wala makasala, wala usab niya ang mutangi si Jehovah sa binuang. So ako makita din mga pulong sa Dios nga atong gitunan nga nag-istot sa Bible characters sa kinabuhi ni Apostle Paul ug lakip na usab sa kinabuhi nila ni James, kinabuhi nila ni Peter, kinabuhi ni Job, nga din usa ka lingkod nato usa ka bersikulong gigamit si Glinda kaganina. Gwapo to nga bersikulo. Siguro ako masulat ng ganito. Romans 4:20-21 sa life ni Abraham, no? Mapil na to ang life ni Abraham. Romans 4 Dinta gining magkugig sulat, no? Na Romans 4:20-21. Diha kaniya wala ang katulang sa pagtuo nga aram makapahimo kaniya nga maduduhawon sa saad sa Dios. Tinunuan sa naghimaya siya sa Dios, nituo siya nga maligon sa iyang pagtuo. Masaligon sa hingpit nga ang Dios aram makatuman sa iyang gisaad. So morning life ni Abraham, no? Wala kuangyod ligon gyud ang iyang pagtuo. Ligon ang pagtuo ni Abraham. At first, nituo siya sa kaluwasan, naluwas siya. Secondly, nituo siya sa mga saad sa Diyos. Motong gitawag siya nga friend of God. Tungod kay niyang kinabuhi, ningligon man sa iyang pagtuo sa pagkagamahanan sa Diyos. Wa siya nagkaduduha sa gahom sa Diyos. Wa siya ay pag-alanganin sa iyang pagkinabuhi. Ang tanan, nakita ginato sa kinabuhi ni Abraham na nagatubog din siya sa iyang pagtuo. In spite ng gipangayo niyang bugtong anak, wala niyang gikadalo, no? Siguro na ibalo man ang tanan ng Abraham. Gipangayo iyang bugtong anak si Isaac, ipahalad. Giyatag ba ni Abraham? Giyatag niya. Wala gidalo iyang anak. Siya ba ganyan tayo ihawon? Di basta-basta na imong anak, ikaw ihawon, ikaw pahalaron. Pero nakita sa Diyos ang capacity ni Abraham na yes, dili ni idalo ni Abraham ang iyang anak. Pwede niyang ihalad nako. So sama po sa tuwa, unsa tong pinaka-favorito na to, pinaka-dabis atong kinabuhi, kung ihalad na to sa Diyos, pwede ito na to nga maihalad sa Diyos. Dili na to ikadalo sa Diyos ang pinaka-dabis atong kinabuhi. Kaya magampo ta, ako ngayon tanan sa pagtindog. Amahan mo kay Diyos, salamat sa panahon ng iyatagan ni kanamo sa pagtuwa sa inyong pulong. Salamat sa imong grasya, sa imong gugma, o sa imong kaayo. Abi pray kay Father nga ang mga pulong magkinabuhi ka to nga may kakamitan sa among mga kalag, labi na sa among pagtuo, pagsalik na nimo, para kami maka-experience moment by moment sabat, maka-experience kami sa kinabuhi nga malipayon, samtang nagkawalot kami sa imong pagbalik. Tanang dumog ug himaya among ginawali nga anak kanimo, ilagi lang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.